two, one. Hi, hello mga kanguso. So, kumusta po kayong lahat dyan? So, for today's video po ay mag-upload naman tayo ng panibagong vlog. Ayan. So, gagawa tayo ng talong sisig. So, ayan po yung ating mga ingredients. Ayan. So, kaya naman, shoutout muna sa ating viewers, my YT friends, Mami Alias TV, Rhea Sab, and Tita Pearl. So, ayan, umpisa na natin. So, guys, bago ko yan hinugasan ko muna siya ng maigi. And then, dapat pakuha yung talong is presko pa, yung fresh. Ayan. So, dahil nga, kailangan mayroon din kayong extrang talong kasi minsan may insekto or ayan na nga, uod. So, ayan. So, may uod siya guys. Kaya naman, hindi ko na napakita sa inyo yung video kung paano ko siya natanggal. So, ayan na nga. And then, so, ayan na yung ating pangalawang talong. So, kaya naman, kailangan malutong pa yung talong na makukuha ninyo. Hindi yung nalanta na. Ayan. So, kinat ko siya ng pabilog and then hiwain ko siya ng dice cut. Yung tama lang na cut. Ayan. So, habang naghiwa tayo, chika-chika muna. So, may team Pupu, may team Nikki and Wildflower. And then, sa aking Mama Aliyah, ayan, kumusta po? Ayan, thank you sa always support mo sa aking channel. Sa mga nanonood, may YT friends, ayan, maraming salamat. And then, thank you guys doon sa isa kong video na nag 2.4 na ba yun? Ayan, so paano gumawa ng ice cream na si Enjoy and then with cream pop. Ayan, so talagang bongga yung aking views doon kahit na maliit, at least naipakita ko kung paano sa inyo gumawa ng ice cream ng homemade. So maraming salamat guys sa mga nanood doon. Ayan, so nandyan guys yung yung video nasa ano ko guys, nasa playlist ko ata yun ng cooking show. Ayan, so tapos na tayo mag-cut guys. Ayan, so and then ayan na yung aking harina. Lagyan natin guys ng crispy fry. Ayan, so dahil siya ang magpapalutong sa ating sisig, crispy fry yung aking nilagay. Dahil una, malasa na siya. Dahil nga pag gumawa tayo ng chicken, di ba, na siya, fried na. Ayan, so maglagay tayo ng seasoning. Optional siya guys. O kaya naman, wag na kayong gumamit, pwede rin. Ayan, so ayan na, maglagay tayo ng salt. Ayan, iodized yung aking ginamit. So ayan na nga mga nguso, yung ating gagawin na butter. Ayan, di ba? So maya ulit lalagyan natin yan ng isang pirasong itlog at i-mix natin. So ayan muna, lagyan muna natin ng ground black pepper. Ayan. So ayan na nga. I-mix lang natin diyan. Ayan. Ayan. So na-mix na natin guys. And then ayan. So magkuha tayo ng ilan ba yan na cups? Mag-separate tayo guys ng gagawin natin na butter. Ayan, isang cup. Ayun. So, yung isang cup, nilagyan ko ng isang itlog. So, dahil yan na may itlog, lalagyan natin ng water. So, yung isa ay doon natin i-roll yung mga talong. So, dito muna tayo sa gagawin nating butter. Lagyan natin ng water. So, dapat yung water na ilalagay ninyo ay tansya-tansya muna. Wag buhos ng buhos. Ayan. So, tansya-tansya lang. Ayan. So, ayan lang. So, pag nakita nyo medyo malapot-lapot, lagyan pa ng tubig. So, yan po yung consistency na gagamitin natin. Ayan. So, maingay yung asaw ko. Pasensya na. So, ilalagay na natin yung mga talong na kinat natin. Ayan. So, after natin dyan, mahalo or malagyan natin ng butter. Ayan. So, ipagulong na natin yan guys sa harina. So, habang
ibinababad natin doon. So, mag-ano tayo ng kawali, maglagay muna tayo ng oil, magpainit tayo ng mantika. Habang pinapainit natin yung mantika, ayan, yung ating mga talong at ipapagulong na natin yan doon sa arena na may mga sangkap. 'Di ba? So, after nyan, salain natin. So, mayroon ako dyan ng salaan na malaki. Para yung arena, hindi masasama doon sa oil. So, makut lang natin yung mga talong, okay na yan. So, kailangan makot yung mga talong, diced na talong. So, ayan na. So, sasalain natin para yung talong lang talaga ang mai-fried natin. Ayan. Para hindi pumuti yung ating oil sa ating kawali. So, mainit na yung ating mantika. Ayan. So, ilalagay na natin nga yung ating gagawing sisig. So, ganyan nga lang guys. So, kailangan guys, mag-golden brown natin yung ating mga talong. So, ang purpose natin is maging crispy yung gagawin natin na sisig. So, kailangan mag-golden brown siya. So, ayan. Medyo malapit na yan na maluto. So, napakadali lang gawin ito guys. Kaya naman, nag-explore tayo ng ibang maiuulam para naman ma-share ko naman sa inyo kung paano nga ba gumawa ng sisig na talong. So, ito guys na ginawa ko ay walang halo na karne or baboy. So, titikman natin yan mamaya pagkaluto natin. So, ang sisig naman guys is my favorite. Ayan, so ganyan lang ganyan guys. Ayaw natin na masunog dahil ang purpose nga natin ay crispy sisig. Ayan, so i-transfer nga natin yan sa malinis na bowl. Ayan, so maglagay ulit tayo dyan ng another batch at magpa-fried ulit tayo. Ayun. So, another batch. Hanggang sa maubos siya, guys. Ganyan yung ating gagawin sa ating mga talong. So, hindi ko na pinahaba yung video ko. Ayan. So, ganyan lang. Ayun, yung ating finished product na i-fried. So, sa isang wok, ayan, nagpainit ulit ako ng mantika habang inaantay natin na ma-fry yung mga talong. Dito naman guys, mayroon na tayo ditong hiniwa na mga sibuyas. So, kailangan maraming sibuyas. Ginamit kong sibuyas is red onion. Ayan, pulang sibuyas ang ginamit ko. Pwede kayong gumamit ng white onion. Ayan, so mag-isa tayo guys dyan habang inaantay natin yung na maluto or ma-fried yung mga talong. Ayan. So, ayan na nga guys, isasalang na natin dahil natapos na tayo na mag-fried. So, ganyan lang siya guys. So, kung napapansin ninyo, ayan, ibuhos na ninyo lahat ng na-fried ninyo dyan. So, ayan na. Mahirap guys mag-video kapag mag-isa ka lang at sira yung aking stand na ng phone holder, sira. Kaya, ang isa kong kamay dyan, hawak ko yung cellphone at yung isa ay nagmi-mix or naghahalo ng niluluto natin. Ayan, so ilagay ko na yung red chili on green. Ayan, so dyan guys, instead na maglagay ako ng oyster sauce, nilagay ko is hoisin sauce dahil paborito ko yan dyan. So, kung wala kayong hoisin sauce, oyster sauce guys, pwede rin. And then, pwede kayo maglagay ng konting sugar.
So, ayan, maglagay tayo ng soy sauce. Kunti lang guys. So, tansya lang siya. Ayan. So, para hindi lang matabang yung ating sisig. Ayan. So, i-mix nga natin dyan guys. So, mahirap ang isa kong kamay. So, dapat dalawang ano ang i-mix ko dyan. Dalawa kong kamay. Kaso, nasa cellphone ko yung isa. So, mahirap. So, ayan guys. Naglagay ako ng calamansi juice para naman masarap yung lasa. Dahil mayroon siyang isang itlog na ilalagay ko dyan. So, ayan, maglagay tayo ng konting asukal. Pwede rin kayo maglagay ng salt. So, kailangan titigman nyo muna kung matabang or katamtaman lang. So, ayan na nga guys, i-mix lang natin dyan. At maglalagay na nga tayo ng mayonnaise. Ayan, maingay lang asa ko dahil kakain na sila. Ayan. So, inaantay na ako nagpapakain. Papakain pa ako ng 8 aso. So, maingay na sila guys. So, madalain ko na ang aking voice over dahil rinig na rinig nyo yung aking mga aso. Nagwawala na dahil nagugutom na. So, ayan, isang pack ng mayonnaise. So, katamtaman lang guys. Ayan. So, pwede rin kayong maggamit ng 3 tablespoon na mayonnaise. Ayan. So, isang itlog. Ayan. So, half cook lang yung itlog na pagkakaluto natin dyan. At papatayin natin yung apoy. Dahil nga, na ano ko na siya, natikman ko na yung lasa. So, okay naman guys. Masarap, crispy. So, hindi ko na sa inyo naparinig yung pagka-crispiness niya. Dahil nga nagmamadali na ako sa video na ito dahil papakain pa ako sa aso. So, madali ang video lang ito. So, that is guys for today's video. See you on my next video mga kanguso. So, nagagawa naman tayo guys ng isang panibagong video, panibagong pagluluto natin. Ayan, so talong sisig po, kain tayo. So, ayan, see you on my next video. Thank you for watching. God bless. Shout out to all my members, viewers, and my all supporters and YT friends.